Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ferry Willy. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang lahat ng ipilit ng 10 taong gulang na si Willy na sumama sa kanyang mga magulang sa isang misyon sa kalawakan. Noong una, maayos ang takbo ng lahat. Isang espesyal na alarm clock ang gumising kay Willy habang ang isang grupo ng mga makina ay nag-aalaga sa kanyang kalinisan at pagbibihis. Pagkatapos, inuubos ni Willy ang kanyang oras sa paglalaro ng simulation action games sa koridor. Pinayuhan siya ng kanyang ina na tulungan ang kanyang ama sa paggawa ng almusal habang tinatapos niya ang ilang gawaing pananaliksik sa laboratorio. Na-curious si Willy at pumasok sa lab. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag hawakan ang anuman ngunit si Willy ay nakagat na ng isang makamandag na halamang alien. Buti na lang ay natuklasan na ang antidote at agad na gumaling si Willy. Siya ay nagbibigay ng parehong panlunas sa kanyang ama at ibinalik siya sa normal. Inanunsyo ng kanyang ama na tapos na ang kanilang misyon dahil nakakolekta sila ng sapat na material sa pananaliksik. Natutuwa si Willy na marinig yun dahil sa wakas ay makakauwi na siya at makita ang kanyang mga kaibigan. Habang ang mga magulang ay nagmamaneho ng sasakyang pangkalawakan pauwi, nagpasya sila sa isang masayang gawain upang panatilihing abala si Willy. Dinala siya ng kanyang ama sa bodega at ipinakita sa kanya ang isang kamera na ginagamit sa pagkuha ng mga larawan sa kalawakan. Naniniwala ang kanyang ama na balang araw, si Willy ay magiging isang mahusay na explorer na ipagmamalaki niya. Ibinigay niya ang kamera kay Willy at hiniling na kunan ng litrato ang lahat ng mga batong nakolekta mula sa iba't ibang planeta. Naiinip si Willy at lumabas para maglaro. Biglang ang spaceship ay nakaranas ng ilang kaguluhan habang ito ay dumadaan sa isang asteroid field at nagsimula itong mag-malfunction. Ang automatic security system ay nagsasara ng lahat ng pinto kaya hindi mapuntahan ni Willy ang kanyang mga magulang. Pinapayuhan siya ng mga ito na pumasok sa survival pod at ilulunsad ito sa kalawakan habang nawawasak ang spaceship. Nakatakas din ang kanyang mga magulang sa isa pang survival pod. Sa kanilang huling video message, sinabihan nila si Willy na manatiling matatag at hintayin itong iligtas. Pagkaraan ng ilang oras, dumaong si Willy sa isang hindi kilalang desyerto na planeta. Isang kompartimento ang bumukas sa pod at may lumitaw na robot sa harap ni Willy. Iniskan nito si Willy at ipinakilala ang sarili bilang isang personal na survival module para sa mga kaso ng emergency landing. Ito ay pinamagatang Unit BUCK-0813 ngunit matatawag itong Bok ni Willy. Sinusuri ng robot ang antas ng atmosfera at oxygen ng planeta at sinabi kay Willy na ligtas na magtungo sa labas. Sinabihan ni Willy si Bok na dalhin siya sa kanyang mga magulang ngunit ang survival pod ay idinisenyo lamang para sa emergency landing at hindi para umalis. Ngunit mayroon pa ring solusyon. Kapag nawala ang isang manlalakbay sa kalawakan, 12 ng mga search probe ang inilulunsad upang simulan ang pagliligtas. Ang isang transmitter sa pod ay nagbo-broadcast ng tuloy-tuloy na distress signal. Kapag ang isang probe ay malapit sa planetang ito, kukunin ito ang signal at ipapadala ito sa isang kalapit na spaceship at maglulunsad ng rescue. Gayunpaman, hindi sigurado kung kailan darating ang isang pagsisiyasat. Sa kabutihang palad, nasa pod ang lahat ng mga pangangailangan para sa kaligtasan. Bigla nitong napansin na naiinip na si Willy kaya kinuha niya ang Discovery Kit at hinayaan itong paglaruan si Willy. Patuloy na nire-record ni Bok ang pag-uugali ni Willy para makapagbigay ito sa kanya ng pinakamahusay na tulong. Nakahanap din si Willy ng space camera sa Discovery Kit at naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Nagpasya si Willy na panatilihin ang kamera sa kanyang tabi at kumuha ng maraming mga larawan hanggat maaari. Gayunpaman, mayroon lamang mga higanteng bato sa kalapit. Biglang yumanig ang lupa. Ang mga bato ay talagang mga higanteng halimaw na parang gagamba. Si Bok at Willy ay nagsimulang tumakbo palayo at magtago sa likod ng bato. Hindi may save ni Bok ang lahat ng mapagkukunan kaya pinipili nito ang mga pinaka-importanteng item. Ang transmitter na magbabahagi ng kanilang lokasyon sa probe at pangalawang baterya ni Bok. Ang lahat ng iba pang mga bato ay lumabas na mga halimaw kaya tumakas si Willy upang maghanap ng isa pang pagtataguan. Si Bok ay naging motorbike at pinasakay si Willy. Huminto sila sa loob ng isang makitid na lagusan kung saan hindi makapasok ang mga halimaw.
Nailigtas na nila ang transmitter ngunit naiwan ang baterya. Sinuri ni Buck ang kabilang bahagi ng lagusan at tinawag si Willie sa labas. Hindi tulad ng naunang lugar, ang lugar na ito ay puno ng iba't ibang uri ng halaman. Pinayuhan ni Buck si Willie na huwag hawakan ang anumang bagay at maghintay hanggang sa tuklasin nito ang paligid para sa anumang inaasahang panganib. Habang wala ang robot, nakilala ni Willie ang isang maliit na dilaw na nilalang na nagtatago mula sa isang halimaw. Gustong tulungan ni Willie ang kawawang nilalang ngunit natatakot din siya sa halimaw. Sa kabutihang palad, bumalik si Buck sa oras at itinaboy ang mga halimaw. Natagpuan ni Willie ang dilaw na nilalang na talagang cute at pinangalanan siyang Flash. Naniniwala si Buck na walang silbi si Flash kaya tinatakot niya ito. Pagkatapos, nagsimulang maghanap sina Willie at Buck ng isang lugar upang makapagpahinga. Samantala, abala si Willie sa pagtingin sa mga larawang nakunan niya ngayon at wala sa kanila ang kailangan, dahil dito napansin at tinulungan siya ni Buck sa pagkuha ng larawan. Kinaumagahan, nagsimula silang maglakad muli upang humanap ng angkop na lugar na pagtatayuan ng kubo. Bukod dito, kailangan din nilang magtipon ng pagkain. Lahat ng prutas na nahanap nila ay may mga side effect. Ang isa sa kanila ay lumalabas na mga bomba ng pandikit at naipit si Buck sa pandikit. Habang sinusubukang iligtas ito, gumulong si Willie sa bangin at nahulog sa isang lawa. Pagkalabas nito, nakita niya si Flash sa malapit. Alam ni Flash ang lahat tungkol sa planeta at tinutulungan niya si Willie sa paghahanap ng mga maaaring makain na prutas. Nakarating din doon si Buck kaya nagtago si Flash. Mukhang magandang lugar ang lugar na ito para magtayo ng kubo. Nagsimula silang mangolekta ng kahoy habang si Flash ay patuloy na tinutulungan si Willie ng palihim. Inaanyayahan din niya si Willie na maglibot sa kagubatan. Si Willie ay gumawa ng isang dahilan at lumabas kasama si Flash. Ginalugad nila ang kagubatan at nakilala ang mga bagong nilalang. Nakahanap si Willie ng isang higanteng salagubang na humahagulgol sa kanyang naputol na sungay. Naawa si Willie sa kanya at inayos ang kanyang busina. Ginagamit ng mga salagubang ang sungay na ito upang tawagan ang kanilang mga kasamahan kapag sila ay nasa panganib. Dinadala rin ni Flash si Willie sa isang makalangit na ilog na may natural na water slide. Si Willie ay talagang nag-e-enjoy sa pagsakay at nakakakuha ng magandang paliguan. Hinanap sila ni Buck at tinakot si Flash dahil naniniwala pa rin ito na walang silbi si Flash. Hindi sinasadyang natama ni Willie ang isang makamandag na halaman at nagsimulang tumigas ang kanyang katawan. Nagsisimula ng bumagsak ang pintig ng kanyang puso. Nag-alala si Buck at nagsimulang maghanap ng panlunas. Nasaksihan din ni Flash ang pangyayaring ito at nagmamadaling hanapin ang panlunas. Alam niya ang tungkol sa bawat halaman at dinadala kaagad ang antidote. Si Willie ay agad bumaling at napagtanto ni Buck na si Flash ay hindi talaga walang silbi dahil maaaring patay na si Willie kung wala si Flash. Dahil dumidilim na, nakahanap na sila ng mapagpapahingahan. Kinaumagahan, nahanap ni Willie si Flash sa isang kakaibang walang buhay na estado. Talagang nag-aalala siya ngunit tinitiyak ni Buck na maayos ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Flash sa kakon at siya ay naging mas malaki at mas malakas. Ngayon sila ay isang malakas na pangkat ng tatlo kaya mas madali ang trabaho. Kinokolekta ni Buck ang kahoy, idinisenyo ni Willie ang kubo at si Flash ang responsable sa paghahanap ng lahat ng nakakain na halaman. Habang tinitingnan ang kanyang pag-unlad, nais ni Willie na narito ang kanyang ama. Itiniyak ni Buck kay Willie na malapit na niyang makita ang kanyang ama. Biglang natakpan ang kalangitan ng maitim na ulap at malapit ng umulan. Pumasok sina Willie at Buck sa kubo ngunit si Flash ay tila takot na takot sa ulan. Hinihiling din niya na tumakas si Willie ngunit hindi siya nakinig. Hindi nila alam, ang ulan dito ay hindi katulad ng sa Earth. Sa halip na tubig, mga bato ang nahuhulog mula sa langit. Ang kubo ay nawasak sa ilang segundo at sina Willie at Buck ay nagsimulang maghanap ng ibang masisilungan. Palaki ng palaki ang mga batong bumabagsak. Inactivate ni Buck ang kanyang protective shield at iniligtas si Willie. Gayunpaman, ang kalasag ay ang umuubos ng baterya ni Buck. Pagkatapos ng ulan, bumalik din si Flash. Pinasasalamatan ni Willie si Buck sa pagligtas sa kanyang buhay ngunit ang robot ay tila medyo mahina na, at gusto ni Buck na isave ang huling bahagi ng enerhiya para panatilihing naka-on ang transmitter.
Hindi pa handa si Willie na magpaalam sa kanyang robot na kaibigan ngunit naniniwala si Buck na mayroon na ngayong Flash si Willie na sapat na upang tulungan siya hanggang sa makarating dito ang rescue team. Hindi pa rin handang sumuko si Willie sa kanya. Sa sandaling tumigil si Buck, kinaladkad siya ni Willie hanggang sa lagusan. Plano niyang bumalik sa kabilang panig at dalhin ang pangalawang baterya. Hindi niya kayang iwan si Buck sa walang buhay na estado. Sinusubukang pigilan siya ni Flash habang papatayin sila ng mga halimaw na bato sa kabilang panig. Handa ang Flash na ipagsapalaran ang lahat at lumabas siya sa tunnel. Nagmamadali siyang kunin ang baterya ngunit pinatakbo siya ng mga halimaw na bato pabalik sa lagusan. Gayunpaman, walang ingat na tumatakbo si Flash patungo sa baterya ngunit napapalibutan siya ng mga halimaw na bato. Siya ay nasugatan at hindi makalakad pabalik sa lagusan. Nag-ipon ng lakas ng loob si Willie at lumabas para iligtas si Flash. Hindi niya kayang mawalan ng isa pang kaibigan. Humingi ng tawad si Willie kay Flash dahil sa pagdurusa. Nangako siyang aalagaan siya at nagsimulang maghanap ng ilang halamang gamot para gamutin ang mga sugat. Pagkatapos maglakbay ng milya-milya, narating nila ang isang kakaibang lugar na may basag na lupa. Nabasag ito at nahulog si Willie sa loob. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang grappling gun para umakyat ngunit hindi siya nagtagumpay. Bumigay si Willie at umupo. Tanggap na niya ang pagkatalo at baka mamatay siya rito. Bigla niyang napansin ang isang sirang sungay sa malapit. Ito ay nagpapaalala sa mga salagubang. Si Willie ay gumawa ng huling pagsubok at nagpadala ng isang senyas gamit ang busina. Nakapagtataka, ang salagubang na tinulungan niya ay nakarating doon para iligtas siya. Ang isang mabuting nagawa ay hindi kailanman hindi nasusuklian. Bumalik si Willie sa lagusan at nangako kay Buck na hindi na niya muling itataya ang kanyang buhay. Sapat na pinapanatili ni Buck ang transmitter. Ang mga araw ay nagiging linggo at ang mga linggo ay nagiging buwan at halos isang taon na ang lumipas ngunit wala pang probe na dumarating. Lumaki si Flash bilang isang higanteng hayop at kaibigan pa rin siya ni Willie. Habang si Willie ay natutunan kung paano mabuhay sa pinakamababang mapagkukunan na mayroon siya. Araw-araw, naglalagay siya ng pain at naghihintay ng mga bagong nilalang na makarating doon. Walang balak si Willie na hulihin sila o kainin. Gusto lang niyang kunan ito ng mga larawan. Nakakuha siya ng mga larawan ng daan-daang natatanging nilalang sa mga nakaraang buwan. Nangangarap pa rin si Willie na balang araw, makakasama niya ang kanyang mga magulang at ipapakita sa kanyang ama kung gaano siya naging mahusay na explorer. Nang maglaon ng gabing iyon, natutulog siya ngunit may napansin siyang makintab na bagay sa kalangitan. Matapos tingnan ito gamit ang teleskopyo, napagtanto ni Willie na ang makintab na bagay ay isang space probe. Nakarating din ito sa wakas. Nagmamadaling pumunta si Willie sa kuweba upang ipaalam sa robot ngunit napagtanto niyang patay na ang baterya at nakapatay na ang transmitter. Ngayon ay hindi na sila mahahanap ng probe. Hindi kayang sumuko ni Willie sa mahabang paghihintay. Ito ang una at huling pagkakataon para makauwi na siya. Inipon ni Willie ang sarili niyang mga sandata at tinawag ang kaibigan niyang salagubang. Oras na para harapin ang mga rock monster at kunin ang pangalawang baterya. Pinasakay ng salagubang si Willie at pagkalapit ni Willie ay bumaba siya para kunin ang baterya. Sinisigurado niyang hindi makakagawa ng anumang tunog na maaaring gumising sa mga halimaw na bato. Sa kasamaang palad, nararamdaman ng mga halimaw ang kanyang presensya at pinalibutan siya mula sa lahat ng panig. Inilabas ni Willie ang kanyang armas na may apoy at sinubukang itaboy ang mga halimaw. Ang apoy ay naubusan ng gas at si Willie ay kailangan ng tumakas ng mabilis hanggat maaari. Lumapit din doon si Flash para tulungan siya. Muling nahulog ang baterya at kailangan nila ng plano para gumana ang lahat. Sinabihan ni Willie si Flash na ituon ang atensyon sa pagkuha ng baterya habang si Willie naman ay ang manggugulo sa mga halimaw. Sa tulong ng mga salagubang, napunta si Willie sa isang mataas na lugar at ginamit ang kanyang projector para makaabala sa mga halimaw. Gumagana ang plano at nagtagumpay si Flash na makuha ang baterya. Tumakas siya kasama si Willie ngunit hindi sila sapat na mabilis. Ginamit ni Willie ang kanyang grappling gun para itali ang mga paa ng halimaw at mapabagsak ang mga ito. Bumalik si Willie sa tunnel at inilagay ang baterya sa loob ni Buck. Sa kabutihang palad ay gumagana pa rin ang robot at binuksan ni Buck ang kanyang mga mata.
Talagang natutuwa itong malaman kung gaano katapang si Willie. Pagkatapos, ginagamit ni Buck ang transmitter para makipag-ugnayan sa space probe. Sa susunod na 24 na oras, dumating ang rescue spaceship. Iniipon ni Willie ang lahat ng prutas na gusto niyang kainin at ilang alaala din. Niyaya niya si Flash na sumama sa kanya pero tumanggi siya. Dahil ang Earth ay tahanan ni Willie, ang tahanan ni Flash ay ang planetang ito. Walang gustong umalis sa kanilang tahanan. Nangako si Willie na babalikan niya ang kaibigan at niyakap ng mahigpit si Flash. Pagkatapos, sumakay siya sa spaceship at nakarating sa rescue center. Sa pagbukas ng pinto, sa wakas ay nakita ni Willie ang kanyang mga magulang. Gusto niya silang yakapin ng matagal ngunit marami siyang kapana-panabik na kwentong ibabahagi sa kanila. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.